Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat, At sumayo rin. ay pagunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Sila ay mga kasamahan ni San Pablo na kahapon ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng kanyang pagbabagong buhay. At ang kanyang mga kasamahan ngayon na si San Timoteo at San Tito ay siyang makatuwang ni San Pablo sa kanyang pagpalaganap ng Ebanghelyo o mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Tayo rin ay tinatawag na magpahayag, magsasaksi at magpalaganap ng Ebanghelyo. Isama natin sa misang ito ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng Eucharistia online, sa pamagitan ng Facebook, Live, Twitter, at YouTube at iba pang mga social media dito sa ating bansa at sa patibang dako ng mundo, at na cross-posting sa mga different groups at chapels. Isama rin natin sa misang ito ang mga misyonero, ang mga nagdadala o naghatid ng mabuting balita sa pamagitan ng social media, at ang mga kabataan na naglilingkod sa sambayanan ng Diyos. Isama rin natin sa misang ito ang matagumpay nating paglalakbay tungo sa simbahang sinodal. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos
na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi, sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibotay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay singgo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanilang bukidin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinuluyan. Kanin ninyo at inamin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kung tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Ang buhay natin, isang buhay na may kontrol o paglaya. Ang pagkontrol ay ginagawa ng iba't ibang paraan at ang paglaya o kaligtasan ay sa iba't ibang paraan din. Sa ating unang pagbasa na mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, ay atin pong napakinggan na sila ay magpatotoo sa Panginoon dahil sila ay napatungan na ng kamay ni San Pablo at nasa kanila na ang Espiritu ng Diyos at kanilang ipahayag sa versikulo 7 ang diwa ng kapangyarihan ng Espiritu, ng pag-ibig at pagpigil sa sarili o kontrol. Ito yung tinatawag na kontrol na espiritual. Sa ating Salmo 95 ay pinapahayag na ang pagkontrol ng Diyos ay isang pagpapalaya. Kaya sinasabi, sa lahat ay ipinahayag gawa ng Panginoong nagliligtas. Itong pagpapalaya o kawalan ng kontrol o pagliligtas ay ipinahayag ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9, na kung saan dinagdagan pa ng Panginoon ang paghirang sa mga tumutulong sa Kanya. Nilikha o hinirang muna niya ang mga apostol na 12. Ngayon, dinagdagan niya ng 72, 72 na mga disipulo upang mauuna sa Kanya, upang ipaghanda ang daan ng Panginoon. At ayon pa sa Panginoong Hesus, pinapadala sila na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, mga wolves. Ibig sabihin, pinapadala sila ng punong-puno ng inseguridad o kapahamakan. Pero, hindi rin sila magdala ng kung anuman silang buhay, kaya payak na pamumuhay. Nilukbutan, sopot, panyapak, at iba pa. Pangatlo, hindi rin sila basta't papugi points sa kanilang paglalakbay. Hindi sila titigil upang makipagtsismisan, bagkus diretso sila sa puntahan. Ang pagdiretso ng puntahan, pang-apat,
ang dala po nila ay ang kapayapaan sa bawat bahay. At upang magkaroon ng isang mapayapa, magkapanatagan, kung anuman ang ihain, ibigay sa kanila na pagkain at inumin, ay kanila pong tanggapin at hindi kagaya ng mga Parsiyo at mga eskriba na mamimili. Ibig sabihin dito, iniiba ng ating Panginoong Hesus ang mga pamaraan, hindi ang pagkontrol. Kung sa sambayanan, iilan sa mga mayayaman na may-ari ng lupa, na may-ari ng mga negosyo, ay nagkokontrol sila sa kabuhayan at sa pagkaroon ng kapangyarihan na kanilang kinokontrol ang kayamanan. Ang binigay ng Panginoon na patakaran ay payak na buhay. Wala silang dala ni kaning anuman dahil kailangan na simple na pamumuhay. Sa halip na i-control nila ang mga tao, gaya ng ginagawa lagi sa mga nasa kapangyarihan na tinatawag nating political at social control, hindi sila magkaroon ng pagkontrol dahil ang dala nila ay kapayapaan. At sundin nila anuman ang mga kaugalian, anuman ang mga pagkain o inumin ay kailangang tanggapin na walang pagtingin na ito ba ay malinis, marumi o anuman, basta't sila ay nagpapahayag ng kalayaan. Ngunit nakita rin ng Panginoong Hesus na napakarami ang mga nauuhaw o nagugutom sa presensya ng Diyos. Ngunit kakaunti lang ang mga magpahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan o pagliligtas na walang kontrol. Kaya sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 2, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga magagawa. Kaya ano po ang gagawin? Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin. Sino po yung may-ari? Yon ang Diyos. Na magpadala siya na marami pang manggagawa sa kanyang bukirin. Ang bukirin po dito ay tayo. Tayo na nangailangan ng Diyos. Tayo na naghahanap ng Diyos. Na dapat po nating tingnan. Akala natin tayo yung naghahanap ng Diyos. Sa totoo lang, ang Diyos ang siyang naghahanap sa atin. Ang akala natin, tayo po ay naglalakbay upang ating masumpungan ang Diyos na ating inaasam-asam na makikita at ma-eksperyensya. Sa totoo lang, tayo ay hinahanap na ng Diyos. Dahil tayo ang nawalay sa Kanya. Dahil tayo ay nagkaroon ng economic control na kung sino yung mga mayaman, sila'y may control sa kabuhayan at kanila pong nililito ang tao na instead na sila ay masintro sa Diyos, sila ay nasintro sa kapital. At sa mga nasa kapangyarihan o sa pamalaan na sana bigyan ng paglaya ang mga tao upang makalapit sa Diyos at maranasan nila ang Diyos. Ang politika at nasa kapangyarihan ng politika ay naghihigpit at hindi ipalapit ang tao sa Diyos dahil mayroon silang mga batas, mayroon silang mga patakaran na kung minsan ay taliwas sa pananampalataya at ang mga tao ay mabuhay sa panampalatayang ligtas, sa panampalatayang malaya, sa panampalatayang may katarungan, sa panampalataya ng sinag ng liwanag mula sa Ebanghelyo. Sa atin pong mga pagbasa, ngayong ating ginugrita, ang dalawang pinakaunang mga obispo, si San Timoteo, San Tito, mga kasama ni San Pablo, dapat po nating tingnan, may kapangyarihan ng dilim
at karimlan na gustong magkokontrol sa simbahan at sa panampalataya. Ngunit nariyan lang ang Diyos na kailanman iligtas tayo sa kapangyarihan ng karimlan at tayo'y kanyang palayain upang ang tao'y hindi na sumusunod sa mga nagmumura at naglapastangan sa pangalan ng Diyos. Bagkus, tayo'y pamunuan ng mga taong may pag-ibig, may malasakit sa kapwa, may habag sa kapwa, may awa at may tunay na paglilingkod para sa sambayanan ng Diyos. Tayo ay tinawag upang dalhin ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos, hindi ang pagkontrol ng kapital, hindi ang pamulitikang kontrol. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang mga asik ng binhi ng salita ng Diyos. Atin pong itutugon, banal na mga asik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, habang di mabinang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayaw ng mga alay na nasa dambana, ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito, mga obispo, ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong sila si San Timoteo at si San Tito ay pinaarangalan sa pamuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panungkulan, kahit si Kristo na masahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang mga malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa nang sa mayong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa namang helis si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlayan may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo dipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Tito at ni San Timoteo at ng lahat ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Suarez de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu
Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Lord, what you will, let it be so. Where you will, there we will go. What is your will, help us to know. Lord, when you will, the time is right. In you there's joy in strife. For your will I'll give my life. To ease your burden brings no pain. To forgo all for you is gain. As long as I in you remain. Because you will it, it is best. Because you will it, we are blessed. Till in your hands our hearts find rest. Our hearts find rest. Till in your hands our hearts find rest.
time is right. In you there's joy and strife. For your will I'll give my life. To ease your burden brings no pain. To forgo all for you is gain. As long as I in you remain. Because you will it is best. Because you will it, we are blessed. Till in your hands our hearts find rest. Our hearts find rest. Till in your hands our hearts find rest. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng olera naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong nakiisa sa amin dito sa Quiapo Church. Gaya ng mga nakiisa sa iba't ibang social media ng Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at nakiisa sa pamagitan ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay pakinggan ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa mga nag-alay ngayon ng mga intensyon, gaya ng pamilya ni Carla, at iba pa mga intensyon na itala sa misang ito, at lahat ng mga nakiisa sa pamagitan ng panalangin dito sa Quiapo Church. Naway, ang inyong mga panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa mga walang sawang nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong Quiapo Church mga kabayan nating nahihirapan. Salamat sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayong lahat sa ating Pong Hesus Nazareno. Pabaon po. Ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag na sagana ang aanihin, sagana at maraming taong nailangan sa Diyos. Manalangin tayo na dadami pa ang bokasyon sa magpapari, magmisyonero, at magpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon upang maipahayag ang Ebanghelyo ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng katarungan, ng liwanag, at ng katotohanan sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, sa bawat panahon, at sa bawat puok na kinakailangan ipahayag ang Ebanghelyo ng Pong Hesus Nazareno. Ngayon po ang pubasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, inayag mo siya ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong hilingan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon nito naway, maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumay kang taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Hesus Nazareno.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.